Sa video po na ito ay i-share ko po dito kung paano po ako mag-compute ng ating sa solar system at ito po ay para po sa beginner yung video na to. Kasi ito po ay ginawa ko rin noon nung walang-wala talaga akong alam sa solar system at natuto lang ako sa ating research at dito ituturo ko sa inyo kung ano yung pinakamadali. Okay, so ganito lang. Umpisa natin dito sa ating Excel sheet, no? Okay, dito. Ang unang-unang gawin nyo po ay kukunin nyo lahat ng mga gagamitin nyo sa inyong solar. Like for example, meron tayo ditong TV, electric fan, rice cooker, ref, washing machine, tapos yung ating mga ilaw. Ang kukunin nyo po dito ay yung wattage ng inyong mga kagamitan, yung appliances, kung ilang watts ba yan. Kung wala pong watts na nakalagay, like for example, meron tayo ditong sample, ayan, wala siyang wattage na nakalagay, no? Ampere lang yung nakalagay. 100 to 240 volts, tapos yung kanyang ampere ay 0.65 ampere. Dito po ay walang nakalagay na wattage, kaya ang gagawin natin dyan ay i-convert natin sa watts. Tapos dito naman, meron ng wattage siya na nakalagay. Dito nyo makikita yan sa likuran ng inyong appliances kung ilang watts. Mag-base po kayo dun sa input power, no? Hindi dun sa output. Input lagi kasi yun yung ating gagamitin sa ating solar system, hindi yung output. Yung output kasi, yun po yung power ng isusupply doon sa load. Ito naman ay isasaksak ho natin kasi ito sa ating sa system, no? Sa ating source ng ating inverter. Kaya naman ang kukunin natin dito is input voltage or input power. At ito na nga, yung input volts niya is 240 volts. Tapos yung kanyang power, yung wattage is 130 watts. Ganon din dito po. Ang kukunin po natin dito ay input, hindi yung output. Yung output kasi ay para sa load. Kaya ang babasihan natin dito ay yung pinagmulan, yung input. Okay, kung hindi yung makuha yung wattage nito, madali lang. Itong volts na to, it's kung sa inyong lugar, halimbawa, 220 volts sa inyong lugar, compute nyo sa 220 volts. Like for example, ito 240 volts na. 240 volts, i-multiply nyo lang po yan sa 0.65 ampere. Makukuha nyo na yung wattage dyan. Puntahan natin yung ating Excel, pakita ko sa inyo. Okay. So, meron akong conversion din dito ng ating sa ampere or wattage, no? Pero hindi ko na ipapakita dyan. Siguro dito na lang ako sa calculator. Balikan natin to. Pag may calculator kayo, ayan. Kung 220 sa inyo, to 20 volts, multiply lang ho natin yung 0.65 ampere times 0.65 equals, ayan yung kanyang wattage, 143 watts. Yan na yung inyong kukunin para ilagay doon sa inyong kukumputin na sa inyong load. Balik tayo. Ayan, 143 watts. Kung yung adapter na yon, adapter, meron siyang 143 watts. Ayan. Okay, sige, pakita ko na rin yung sa ating conversion ng ating wattage, no? Ayan, meron siyang ampere na, ilang ampere yan? Sorry. 0.65 ampere. 0.65. Dito natin ilagay. 0.65. Tapos yung volts niya is 220. Depende kung anong source ng volts. So, usually naman sa Pinas is 220 volts. Ayan, 143 yung kanyang wattage, no? Total power, 143 watts. So, tama tayo. 143 watts at yung ating computation. Ayan, 143 watts. Ganun lang ang pagkuha ng wattage ng mga kagamitan. Balik tayo rito, yung adapter. Ito po ay sample lang, no? Alisin ko na muna to. Ganun lang ang pagkuha ng wattage. Yung iba naman meron nang nakalagay. Tapos, pag ilalagay natin lahat yan dyan, itong TV, lagay ko na 130 watts TV to. 130 watts. TV, 130 watts. Huh? 130 watts yung sa TV natin. Tapos yung electric fan, meron akong 60 watts na ginagamit. Sample. Tapos sa rice cooker, mamaya i-explain ko itong sa rice cooker. Pero isama ko na rin dito para at least makakuha nyo. Yung rice cooker, maliit, 350 watts. Yung ref, sample natin ng 300 watts. Itong washing naman, 500 watts. Maliit lang na washing. Tapos yung overall sa ating lights, sabihin natin meron tayong 4 na lights na tag 10 watts. I-summarize ko na, 40 watts. Ayan. Ito pong mga to, samahan na natin ng aircon, yung 0.5 horsepower. Meron din akong conversion ng 0.5 horsepower. Kung hindi nyo alam ang wattage yan, search nyo na lang doon sa online, makikita nyo naman. Pero pwede natin gawin dito yan. 0.5 horsepower na aircon. Kung ilang watts ba yan? 4.5.
Ayan yung kanyang wattage, 373 watts. Ilagay ko dito, 373 watts yung ating aircon. Ayan na. Pag nakuha nyo na po lahat ng mga kagamitan nyo, yung wattage, nilagay nyo na po dyan. Ang gagawin nyo po ay i-add nyo yan. 373 plus 130 plus 60 plus 350 plus 300 plus 500 plus 40 equals. Ito na yung inyong overall total power, 1,750 watts. Ganun lang po ang unang gawin nyo. Kunin nyo muna yung overall total power ng inyong mga appliances. Tapos, may i-share ko dito sa inyo kasi itong kagaya nitong sa rice cooker, sa washing, at yung ref ay hindi naman continuous yung running yan. Yung rice cooker, limited lang yung usage natin, pati yung washing. Magbibigay ako ng example dito sa rice cooker natin. Meron ako ditong isang sa computation. Kukunin lang natin tong usage time ng ating rice cooker, yung average, no? So, sa rice cooker, 30 minutes ay makakapagluto na po kayo. Yung rice cooker ay usually, gagamitin natin ng 3 times a day lang. 3 times a day. Kaya naman kung gagamitin natin yan ng 3 times a day, o kung 30 minutes yan, 30 minutes times 3 equals 90. So, 90 minutes, no? Yung ating oras po, isang oras is 60 minutes. So, meron siyang isa't kalahating oras na gagamitin natin tong ating rice cooker. Kaya naman, ang gagawin ko dito ay ganito, 350 watts. At yung ating usage time na isa't kalahating oras, 1.5 hours. I-multiply lang natin yan. Pakita ko dito. Ito kasi naka-convert na ito sa average load watts. Pakita natin sa calculator. Ayan po, ano? 350 watts. Tapos yung ating usage time na 1.5 hours times 1.5 hours equals 525 watts sa loob ng ating 1.5 hours. Tapos, i-divide lang natin ito sa 16 hours. Ito po. I-divide lang natin yan sa 16 hours. Divide. Yung 16 hours po na yan, yan po yung standard usage time natin. 16. Divide 16 lang equals 32. So, nag-round off na siya. Naging 33. Ginawa ng 33. Ganun lang po ang pagkuha ng ating mga gamit na hindi naman continuous yung kanyang usage, no? Ilagay ko dito yung ating rice cooker instead of 350 kasi gagamitin lang naman natin siya ng sa kalahating oras. Ilagay ko na lang dito 33 watts. Ayan po. Tapos ganun din dito sa ref. Ang ating ref ay ano po ito, yung ref natin na hindi naman continuous, no? Okay, balikan ko lang to, yung 33 watts. Gawin ko 350 muna. Kukunin lang ho natin muna itong overall total power para mamaya sa pagkuha ng ating inverter. Lalagay ko lang muna siya dito sa part na to. 1,753 watts. Ayan, at least meron na tayong babasihan para sa pagkuha ng ating inverter. Kung anong inverter ba ang ating gagamitin. Okay, balikan ko lang to. Yung ating rice cooker, usage time na isa't kalahating oras, nakakuha lang tayo ng 33 watts load watts, average load watts per hour. Tapos, yung ref naman, actually, yung ref, yung 300 watts, may nominal wattage yan, 200 yung nakikita ko. At hindi naman siya all the time running. Kapag lumamig na, yung kanyang halimbawa settings niya, naabot na yung settings na para sa lamig, mag-i-stop yung kanyang compressor. Tapos, aandar naman ulit siya pagka nabawasan yung lamig. Yung washing naman, ito, importante ito. Dito, hindi na ako magbabawas sa ref as is na yan. Dito na lang sa washing, yung 500 watts. Yung ating washing, siguro, mahaba na yung 3 oras sa paglalaba ng ating mga labahin, no? Sa ating washing. Kaya naman, i-apply natin dito sa ating pagkuha ng average load watts per hour. Okay, madali lang. Puntahan natin ulit yung ating calculator. Ganun din sa ginawa natin sa ating rice cooker. Yung ating washing is merong 500 watts. Tapos, i-multiply lang natin yan sa 3 oras. 3 hours na gamit. Equals. Kaya naman, meron tayong 1,500 watts sa loob ng 3 oras na energy consumption. Ngayon, i-divide natin yan sa 16. Sa standard time, divide 16 equals. So, ang kanyang wattage pala na makukuha natin sa kanyang average load watts per hour ay 93 watts. O gawin na natin 94. I-round off na natin. 94 watts lang pala to. Sa loob ng 3 oras. Ayan po. Tapos yung lights, ayan. Actually, yung lights, gagamitin lang naman natin gabi. Pero i-as-is ko na lang. Hindi ko na babaguhin yan. Ngayon, ang gagawin nyo po dyan, lahat ng yan, ay i-add nyo po. 373 plus 130 plus 60 plus 33 plus 300 plus 94 plus 40 watts. Ito po ay mga wattage, lahat yan. At ito na yung kanyang total, overall total power. Meron na tayong 1,030 watts.
Ngayon nakuha niya na yung ating overall total power ng ating mga gamit na yan. Ang next na gagawin niyo po ay, yun nga, kung ilang oras niyo gagamitin yan. Yung ating usage time. Tanggalin ko muna to. Tapos balik ko lang, no? Ang ating standard usage time ay 16 hours. Yan po. Yan talaga yung standard. At paano ko po ba nakuha yung ating standard time? Punta tayo doon sa ating standard time computation. Dito, meron tayong 1 day, no? Sa isang araw, ilang oras po ba ang meron tayo? Siyempre, meron tayong 24 oras at meron tayong sleep time na regular. Yung time ng ating tulog ay 8 hours. Kaya naman dito ko nakuha yung ating standard time doon sa ating computation. At ito pong 16 hours na yan ay standard talaga yan. Kahit na tinan nyo pa doon sa billing ng inyong mga electric bill, pag kinumpit po yan ay sa 16. 16 lagi. Yung 16 po ay yun yung pinaka-a-day na natin. Kahit sa mga electric bill, yun nga. Yun yung binabasehan dyan, 16 hours. Yan yung ating standard time. At ito na, lumabas na yung ating energy consumption a day na 16,480 watts hour. Madali lang yan. Ang gawin nyo lang ay ganito. Pag nakuha nyo na yung mga wattage, tapos inad nyo na, nakakuha kayo ng overall total power na 1,030 watts. I-multiply lang natin yan sa ating usage hours, no? Na 16. 1,030 times 16 standard usage time equals, ayan na, lumabas na yung ating total energy power consumption a day. Ayan po yung kanyang consumption natin, 16,480 watts hour. Ngayon, kung nakuha niyo na po itong ating energy consumption a day, meron pa tayong isa dito na yung sa battery rolls. Ang sabi sa battery rolls, battery capacity at least 50% above on the total power consumption. Ito na nga yung ating energy consumption a day na 16,480 watts at ang kalahati po niyan ay nandito na. Pagdating po sa battery, kung wala po kayong budget, pwede niyo pong sundan ito, yung ating kalahati ng power consumption a day na 8,240 watts. At least maabot natin to or mapantayan natin yung wattage na to. Kung sagad-sagad naman ang inyong budget, ito po ang inyong babasihan, yung 16,480 watts. Kasi dapat meron tayo ditong battery bank na sapat para sa consumption a day. Kasi kung wala, ay mabibitin yung ating battery. Like for example dito, no, mabibitin yung ating battery kasi kalahati lang yung kinuha natin. Pero at least, ang ating usage hours dyan ay kalahati, syempre, ng ating energy consumption, which is 8 hours. Pag nilagyan ko dito ng 8 hours, usage, ayun na siya. Nakuha na natin yung kalahati nito, which is 8,240 watts hour, at andito na siya. Okay? So, puntahan natin dun sa battery, ano? Anong battery ang ating kailangan dyan? Sa battery po, pwede kayong gumamit ng, let's say, 200 Ah na capacity, 12 volts, 100 Ah na capacity, 12 volts. Sa battery po, pag gumamit kayo ng mababang capacity, ay maraming battery ang kakailanganin niyo. Pero hanggat maaari, piliin niyo yung pinakamataas para konti lang yung numbers ng ating battery na gagamitin. So, yan na. Nakuha na natin yung ating energy consumption a day. Inad natin itong mga to. Tapos, yung total, multiply natin sa standard time. Kaya nakakuha tayo ng energy consumption a day. At dito naman, ang next natin ay sa battery. Okay, meron akong shortcut dito para sa battery, ano? Ito, battery capacity you wish to use. Ituturo ko po sa inyo dito kung paano ko nakuha yan. Ganito lang. Ang ating energy consumption a day is 16,480. Okay. So, ang gagamitin ko ditong battery, magsasample ako. Ang gagamitin ko dito na battery ay 12 volts na 250 Ah. Ang gagawin ko lang, 250, yung capacity, multiply ko yan sa 12 volts, equals 3,000 watts. Yung isang battery pala na 12 volts, at may capacity siya na 250, meron tayong 3,000 watts. Okay, so nakuha na natin yung ating capacity ng isang battery na 3,000 watts. Kung titingnan nyo po dito ay napakalayo, ano? Kasi yung energy consumption niya is 16,480 watts. Samantalang yung isang battery ay nakakuha lang tayo ng capacity ng wattage na 3,000 watts. Madali lang. Para makuha natin itong estimated battery quantity na mayroon na siyang DOD factor, no? Tsaka yung inverter factor. Ang gagawin lang po natin dyan sa isang battery na yung napili natin na 250 Ah na mayroon siyang wattage na 3,000 watts ay i-divide natin yan. 16,480
I-divide natin yan sa 3,000. Alisin ko lang muna yung 3,000. Ito po ay para makuha natin yung battery quantity. 16,480 watts divide 3,000. Yung capacity ng ating battery, isang battery, equals. Ayan. Ito yung kailangan natin ng battery. 5 or 6. Pero, hindi po natin pwedeng sundin yung wala tayong ina-apply na dip of discharge factor. Ang ginawa ko kasi dito sa aking computation, nilagyan ko na siya ng dip of discharge factor at saka yung ating inverter factor. At makikita niyo po dito yan. Battery discharge factor, 80% at saka yung conversion ng ating inverter na 90%. Okay. Ganito lang. Ulitin natin. Yung isang battery na 250 Ah times 12, ang wattage po niyan is 3,000 watts. Ito po ay kukunin natin dito yung dip of discharge factor, pati yung inverter conversion efficiency. Usually sa ating gel type battery or lead acid battery, mayroon tayong DOD na 80%. Kung sa lithium naman, mayroon tayong 95% or 100%. Ang isa sample ko dito ay sa ating gel type na battery. Madali lang, kunin natin yung 80%. Yung 80% yan po yung usage natin o yung kukunin natin sa battery. Yung ating kukonsumin at magtitira lang tayo ng 20%. Kasama na dito yung ating inverter. Ang conversion niya is 90%. Okay, ganito lang. Yung 3,000 watts na yan sa ating isang battery na 250 Ah, i-multiply lang natin yan sa 0.8, no? Times 0.8 equals, ayan, yan na lang yung matira sa kanya, 2,400 watts. Tapos may isa pa tayong factor, yung sa inverter. Times ulit, times 0.9. Kanina 0.8, ngayon 0.9, no? Kasi 90% equals. Ayan. Yung matira na lang pala sa kanya na wattage, or ang gagamitin natin pala, yung gagamitin natin dyan is 2,160 watts. Ngayon, ang gagawin nyo dyan is ganito. I-divide natin dito yan sa 16,480 watts. Tandaan nyo po, 2,160. Alisin ko muna to. 16,480 divide 2,160 equals. Ayan. So, ang kailangan pala natin is 7 battery or 8 battery. Yun pala yung ating kailangan. 7 or 8. So, ganun lang ang pagkuha. Ito po ay shortcut, no? Sige, titingnan natin dito. Meron ako ditong sa battery. 7 battery. Na ang kanyang volts ay 12 volts. Na meron siyang capacity na 250. Ayan, yung kanyang pinaka total watts. Ito po ay wala pang DOD factor yan. Wala pong DOD factor. Ngayon, pagka may DOD factor na yan, pag in-apply natin dito sa ating battery life calculation, 12 volts. Tapos yung capacity niya is 1,750. 1,750. Tapos meron tayong load na 1,030 watts. Ito. 1,030. Ayan. So magamit lang natin siya ng 15 hours. Ayan po yung computation natin yan na mayroon tayong in-apply na DOD factor. Samantalang dito ay wala. Kaya naman sobra-sobra yung ating nakuhang wattage compared dito sa ating energy consumption a day. Ang ating energy consumption a day ay 16,480. Samantalang yung ating battery ay 21,000 watts. Kasi wala pa tayong in-apply dito na dip of discharge factor. Nung in-apply na natin ng dip of discharge factor ay ganito. Madali lang yan. Yung 21,000 na yan, 21,000, times lang natin yan sa 0.8 equals 16,800. Tapos yung sa inverter pa natin, no? Times 0.9 equals, ayan na lang siya. Yung kanyang makukuha natin, 15,120. Samantalang dito, 16,000. Ayan, ganoon lang po, no? Tapos pag nakuha na natin yung sa ating battery, ang next na step po dyan ay sa panel naman. Tandaan nyo po, ano? Pagkuha ng ating battery, ay kailangan nating maabot ito, or at least, ito po ay mapantayan natin yung sa battery rolls. Ngayon, tingnan natin yung ating sa pinaka-battery na kalahati. At yun nga, meron tayong ano dito, 8 hours, no? Dahil natin yung 16 based na sa battery rolls. Maglalagay ako dito ng 250 each. Ayun, isa lumabas na yung ating quantity kanina na ginawa natin, 8 battery. Tapos dito, at least meron pala tayong 4 na battery based dun sa battery rolls. Ito po. Meron pala dapat tayong 4. Kung yan naman ay 24 hours,
Ang kailangan pala natin battery dyan is 11 or 12 pieces. Ganun lang. Okay, so pagkuha ng ating panel, tayo po ay ganun din. Dapat atin po itong maabot at least, no? Kasi kung ano yung kinonsumo mo a day, dapat meron ka ring battery na backup a day na kaya niyang suportahan yung ating consumption a day. Kung iisipin mo kung yung numero na to, 16,480, dapat yung ating battery ay ganun din dapat yung ating battery banks. Mayroon din tayong 16,480 or at least meron tayong kalahati na ating battery bank na 8,240 watts. Sa panel, ganun din. Kailangan meron tayong ganitong energy sa ating panel para masuportahan natin yung ating energy consumption a day. So, sana po ay malinaw. Puntahan natin yung ating git panel quantity. Okay, git panel quantity. Ang pagkuha po sa ating panel quantity ay lagi nyo pong tandaan, mag-base tayo sa standard time lagi. Hindi tayo pwedeng mag-base dito sa 24 hours. Hindi tayo pwedeng mag-base dito sa 8 hours. Okay, mamaya, pupuntahan natin yung bit panel quantity. Dito ay tuturo ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yan. Yung ating energy consumption a day, which is 16,480 watts, sa mga load na to, na minultiply natin sa ating standard time na 16 hours, kaya nakuha natin tong energy consumption natin a day na 16,480 watts. Madali lang yan. Yung ating 16,480 watts ay atin po yung i-multiply sa isang buwan, 30 days. 30 days, 16,480 times 30 equals, ayan na yung ating pinaka-average monthly consumption, 494,400 watts hour. Ayan na po. Ang kinaibahan po nito ay yung sa ating battery. Dito kasi kukunin natin yung ating sun window hours na sinasabi. Kasi yung ating panel, mag-generate lang naman yan ng energy. Depende sa sikat ng ating araw. Kaya kukunin natin dito yon. So, tandaan natin, ang ating average monthly consumption ay 494,400 watts. Ilalagay ko lang dito para hindi tayo malito. Saan ko ba ilalagay? Dito ko na lang ilalagay. Sorry guys, at ako yung makakalimutin. 494,400. 494,400. 494,400 watts hour po yan. Watts hour. So, balikan natin yung ating calculator. Ayan na. Ngayon, ang next na gagawin natin, alisin ko muna si average monthly consumption natin. Magkukumpute ako ng sun window hours. Pang isang buwan din na sun window hours yan. So, standard ko na lang. Pwede kasing ang sun window hours sa inyo ay 6 na oras or 5 oras or 8 oras. Sabihin natin 8 hours. Yung standard time ng inyong sun window 8 hours yung inyong sun window hours. Yung 8 hours na yan, multiply natin sa 30 times 30 equals. So yan yung ating oras sa loob ng isang buwan, yung ating average sun window hours na meron tayong 240 hours. Yung 240 hours po na yan ay atin pong i-divide dyan yung ating nakuha kanina na average monthly power consumption na 494,400 watts. Okay, ito na. Alisin ko muna to. Tandaan niyo po, 240 hours yung ating average hours sa loob ng isang buwan. Na ang ating sun window hours ay 8 hours. 494,400. I-divide natin yung 240. Divide 240. 240. Yung kaninang ginuha natin sa 8 hours. Tapos yung total nun. Yung 8 hours, minultiply natin sa 30. At ang total nun ay 240. At dinivide natin sa ating average monthly power consumption na 494,400. At ito na nga, equals. Ayan. Yung ating nakuhang total ay 2,060 watts. Ngayon, ang next na gawin nyo para makuha nyo yung numbers of panel ay yan ay i-divide natin kung anong gusto yung panel ang gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit dito ng 200 watts panel, 500 watts panel, or 300 watts panel. Subukan natin 300 watts panel kung ilan ang ating makukuha dyan. So, i-divide ulit natin yung 2,060 watts. Divide. Gamitin natin yung 300 watts. Ayun. So, ang ating panel pala na required dyan ay dapat pala meron tayong at least 7 panel. No? Round off na natin. 7 panels. Sige, subukan natin. Punta natin yung git panel quantity. Git panel quantity. Ayan na. At dito yung sa ating monthly energy consumption, kailangan ko i-convert yan. Madali lang man ang convert para makuha natin yung kilowatts hour. Ito kasing kanina, yung ginawa natin,
ay watts hour lang po yan. 494,400 watts hour. Para makuha natin yung kilowatt hour niyan ay ganito lang. Yung 494,400, i-divide lang natin yan sa 1,000. 1,000 equals, ayan na, 494.4 kilowatts hour. Okay, balik tayo doon. Puntahan natin yung ating git panel quantity. At ito na nga, 494.4 kilowatts hour. Ilalagay ko dito yan. Tingnan natin kung tama yung ating computation. 494, ilan yun? 8 panel? 6 or 7 ata na panels. Sorry guys, nakakalimutan talaga ako. 494.4. Tapos yung fixed hour sa ating area, yung kinumpute natin na 8 hours, no? Na kinumpute natin yan, minultiply natin sa 30 days, kaya nakakuha tayo ng 240 monthly fixed hours sa ating lugar. Tapos yung panel na gagamitin natin, sabi ko ay 300 watts. 300 watts. Ito po ay in-apply na natin dito pala yung list factor. Kanina doon ay hindi pa natin in-apply yung list factor. Dito in-apply natin. So baka madagdagan pa yung panel na yun. So 300 watts. Ayun, siyam. Tama. Nadagdagan siya ng dalawa ata, Kasi in-apply natin list factor. Sige, balikan natin yung ginawa ko kanina doon. Balikan natin para hindi po kayo malito. Okay. Okay. Ayan na. So, itong 16,480 watts ay atin po yung minultiply sa 30. 16,480 watts times 30 equals nakakuha tayo ng ating monthly average power consumption na 494,400 watts. At ito po ay atin pong i-divide sa 240. 240 average hours fixed hour natin, Divide 240 equals 2,060 na lang. Tapos, yung ating panel na gagamitin ay 300 watts. I-divide natin yan sa 300 watts equals, yan yung kanyang pinaka-minimum panel, So, sabi ko kanina, kailangan natin i-apply pala yung least 20% factor sa ating panel. Kasi ang panel ay maraming factor at overall factor, ginawa ko na lang siyang 20%. Like example ng ating factor ng panel, yung oras ng sikat ng araw. Tapos yung pag sa inyong lugar ay maraming puno, pag ang inyong panel ay maalikabok, at yung isang panel na may rated watts na 300 ay hindi naman talaga makapagbigay ng buong 300 watts, may bawas po. Kaya tayo nag-a-apply dyan ng list factor. Kukunin natin yung list factor dito. Yung 300 watts na panel, yan yung pinaka-rated watts ng isang nating panel. At kung aalisin natin dyan yung 20% na overall list factor, ay madali lang po kunin. Yung 300 na yan, multiply lang natin sa matirang makukuha natin na wattage, 0.8, 300 times 0.8 equals, so 240 watts na lang yung ating makukuha pala dyan na generation charge ng ating panel. Okay, so nakuha na natin yung ating list factor ng ating isang panel na 300 watts at generate siya na lang ng 240 na dating 300 watts, ngayon ay 240 na lang dahil dun sa list factor na 20%. Okay, balik ulit tayo dito. Yung ating power consumption a day at kinumpute na lang natin, multiply natin sa 30, nakakuha tayo ng 494,000 watts hour. Tapos yan po ay ating dinivide sa 240. 494,400 divide 240 equals, tapos i-divide natin yung kanina list factor ng ating isang panel na 300 watts at generate siya na lang ng 240 na dating 300 watts, ngayon ay 240 na lang, divide 240 equals, ayun, so siyam na panel overall, siyam na panel. So tama yung ating computation na ginawa dito sa ating git panel quantity. Ayan po, siyam na panel. Kung ang gagamitin nyo naman po ay 500 watts, siyempre mababawasan po yan. List factor, 5 pieces. Ayan. Balik tayo sa 300. 9 pieces. Ayan, tingnan natin dito sa ating panel. Lalagyan lang natin yung ating panel. 9 pieces na panel. Tapos meron siyang wattage na 300. At meron na yung list factor. Ayan, tama. 240 watts na lang. In-apply natin dyan yung list factor na 20%. Tapos, sun window hours na 8 hours. Ayun. So, nakakuha tayo ng solar panel generation charge a day na 17,280 watts hour. Tingnan natin yung sa ating
Ayun, 17, no? Nakuha natin. Dito sa ating energy consumption is 16,480. So, balance lang siya. Balance lang. Balikan natin yung panel. 17,280 watts. Yan po ay siyam na panel. Tapos, yung ating energy consumption a day ay 16,000. At napakaganda po. Napantayan natin or at least naabot or nalagpasan yung ating energy power consumption a day. Ayun guys, no? So, ganun lang ang ginagawa kong computation dito. At, yun nga, marami pa akong iba ditong computation pero ito ay medyo complicated na. Kaya, ang focus lang po kayo doon sa ating scenario, no? Na kung paano tayo mag-compute. Isa-summarize ko lang. Unang gagawin niyo po, kunin niyo lahat ng wattage ng inyong mga kagamitan. Pag nakuha niyo na, i-add niyo po yon lahat para makuha niyo yung overall total power. Pag nakuha niyo na po yung overall total power, ito po ay multiply niyo po sa standard time na 16 hours para makuha niyo po yung energy consumption a day. Pag nakuha niyo na po itong inyong power consumption a day, ay ang next na gawin niyo po ay kunin niyo kung ano yung inyong gusto mong battery gamitin. Ang gawin niyo lang, like for example, itong 250 AH, 12 volts, multiply nyo lang po yan sa 250 times 12 volts equals, kung ano yung total nun, i-divide ninyo dito sa energy consumption a day. Pero kung gusto nyo makuha yung DOD, ang gawin nyo po, 250 times 12 volts equals, kung ano yung total nun, multiply nyo po sa DOD natin na 0.8 times 0.9, no? Multiply, para makuha nyo po yung dip of discharge factor at saka inverter factor. At kung ano man yung magiging total nun, di-divide nyo po dito sa inyong energy power consumption a day para makuha nyo yung battery quantity. At kung nakuha nyo na yung battery quantity, ay kukunin nyo naman yung numbers of panels. Ang pagkuha sa numbers of panel, itong ating power consumption a day, dito po tayo magbe-base. Multiply nyo lang po ito sa 30 days. At yung total po nun, ay atin pong i-divide sa ating sun window hours sa loob ng isang buwan, yung peak sun hour. At para makuha natin yung quantity ng ating panel, yun po ay i-divide natin sa kung anong gusto nating watts na panel na ating gagamitin. So overall, ganito lang. Kung ano yung inyong energy consumption, ganon din dapat yung inyong battery bank at ang inyong panel, kung ano yung value. Kung 16,480, dapat yung battery nyo, at least meron kayong the same wattage na energy para masupplyan natin itong ating energy consumption a day, at yung ating panel ay dapat ganon din. Pero kung wala kayong budget, pagdating sa battery, meron tayong battery rules na 50% dapat yung kabuuang total ng ating power consumption a day, dapat ay meron tayong at least kalahati man lang na bank storage, yung battery storage sa ating battery. Ngayong nakuha nyo na po lahat, yung ating sa computation, ay dito naman tayo sa ating inverter. Ano po bang inverter ang dapat nyong gamitin? Sa pagkuha po ng inverter ay magbe-base po tayo dito sa ating overall total power. Yung kanina, no? Yung sa ating overall total power na itinabi natin dito, mayroon po tayong 1,753 watts. Ito po yung babasihan natin sa pagkuha ng inverter. Anong inverter ang ating gagamitin dyan? Pwede tayong gumamit dito ng inverter na at least malagpasan natin to guys, no, para hindi ma-overload yung ating inverter. Pwede tayong gumamit dito ng inverter na 2,500 watts or pwede na tayong gumamit ng inverter dito na 3,000 watts pataas. No? Pinakamababa na yung ating 2,500 watts na inverter. Dapat ay hindi natin pwede pantayan to. Dapat ito po ay ating lagpasan. Kung 1,753 watts yan, hindi tayo pwedeng gumamit din ng 2,000 watts. Ma-overload po kasi merong spike yung power surge yung ating aircon, pati yung ating washing machine, yung mga di-motor na gamit. 2,500 watts, pinakamababa. Yan po. Tapos, pagkuha ng ating mga breaker ay madali lang. Meron tayong tinatawag na breaker rolls. Magsasample muna ako. Yung ating gagamitin na inverter, ang sabi ko is 2,500 watts. So, kukunin natin yung watts para makuha natin yung ampere. Ito po ay para sa breaker na gagamitin natin. 2,500 watts. Divide natin yan sa, kung ang ating system ay 12 volts, divide natin sa 12. Kung ating na yung system ay 24, divide natin sa 24. Bukan natin dito yung 24. 2,500 divide 24 equals, yung ampere niya, ayan, 104 ampere. Yan yung pagkuha rin ng breaker natin papunta sa battery. Ang kailangan lang natin ay yung ating rated watts ng ating inverter, tapos yung ating gagamitin na battery, i-divide lang natin nun. 2,500 wattage ng ating inverter, i-divide natin sa ating battery volts na 24 volts, at ito na yung ating total, 104 ampere. Ngayon, mayroon tayong breaker rolls, no?
Punta natin yung breaker rolls. Tandaan natin to, 104 ampere. Breaker rolls. Sabi dito sa breaker rolls ay not to exceed 80% of its capacity. Ang ibig pong sabihin yan, yung breaker na, like, for example, meron tayong breaker na 16 ampere. Yung breaker na 16 ampere na yan, ang kaya niya lang i-handle ay 80%. So, ibig sabihin, hindi niya kayang i-handle yung 16 ampere na load. Kasi, meron tayong tinatawag dito na breaker rolls. 80% lang yung kaya niyang i-handle na load. Pwede rin naman na gumamit tayo ng the same ampere na load at yung breaker, kung 16 ampere yung inyong load, tapos gamitan niyo ng 16 ampere na breaker, ay pwede rin naman, kaso ang problema, hindi siya papasa doon sa ating breaker rolls. Alam niyo po kung bakit. Kasi nga, yung ating rated ampere na 16 ampere na breaker ay 80% lang ang kaya niyang i-handle. So, ibig sabihin, pagka gumamit po kayo at nagkasabay-sabay, yan po ay automatic na magti-trip off yung ating battery na walang dahilan, na walang fault, dahil doon sa hindi natin pag-apply ng ating breaker rolls. So, madali lang. Yung ating ampere kanina, doon sa ating kinumpute based doon sa ating inverter at saka yung battery, nakakuha tayo ng 104 ampere. Pag in-apply natin yan ng breaker rolls, 104, lalagay ko dito. Yung ating pong breaker rolls, ito na, nagdagdag tayo ng 1.25, no? 104 times 1.25 at ito na yung breaker rated ampere na dapat natin gamitin. False. Ayan. So, ang dapat pala na breaker natin gamitin dyan ay 130 ampere or 120 ampere or 125 ampere. Kung ano po ang pinakamalapit dyan. Tapos kung sa panel naman, ang rated na ampere ng ating panel, meron tayong ampere na 13 ampere. Kung 13 ampere yan, yung ating panel, gagamitan natin dyan ng 16 ampere na breaker. Ganun lang po ang pagkuha ng ating breaker based dun sa breaker rules na not to exceed 80%. So, kailangan may sobra siyang 1.25 lagi para makuha natin yung eksaktong breaker na gagamitin natin. Sana'y may natutunan kayo sa video nito, nakakuha kayo ng idea. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, salamat sa pagbisita. Pakisubscribe na lang yung ating channel at huwag niyo pong kalimutang i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Kung kayo po ay may katanungan, ilagay niyo lang sa comment at ating pong sasagutin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat. Thank you din po sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating channel na ito.